Tayong mga magulang ang itinuturing na haligi at ilaw ng tahanan, ang gumagabay, nagbibigay ng pangaral at nagtuturo sa mga anak ng mga bagay na magagamit nila sa hinaharap para maging disiplinado, mabuting tao at handa sa bawat hamon ng buhay. Pero minsan ay hindi naiiwasang mapagtaasan natin sila ng boses, or worst ay mapagbuhatan pa natin sila ng kamay. Normal lang yan, lalo na at ang iniisip naman natin ay para sa kanilang kapakanan. Pero kasamaang palad mayroon talagang mga magulang na katulad ng pag-uusapan natin ngayon. Isa itong kwento ng isang ama na nagawang paslangin ang kanyang sariling anak. Isang anak na noong panahon na yon ay isa sa pinakasikat na music artist ng kanilang henerasyon, si Marvin Gaye. Itinuturing na Prince of Motown at Prince of Soul at kinukonsidera ng marami bilang isa sa mga greatest singers of all time. Katunayan niyan ay isa siya sa nabigyan ng Grammy Lifetime Achievement Award, star sa Hollywood Walk of Fame, inducted sa Rhythm and Blues Music Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame at Rock and Roll Hall of Fame. Nagkaroon siya ng 56 na mga kanta na pumasok sa Billboard 100. 18 dyan ay nasa top 10 at 3 naman ang nagawang mag number 1. Hindi ko lang alam mga idol kung sumikat sa Pilipinas o narinig nyo na ba ang mga kantang I Heard It Through the Grapevine, Got to Give It Up at Let's Get It On. Pero sigurado na pamilyar sa inyo ang Ain't No Mountain High Enough, na isa nga siya sa mga original na kumanta. Ganyan siya kasikat o kalaking personalidad sa mundo ng musika, na kasamaang palad ay natapos nga lang ang kanyang buhay sa kamay mismo ng kanyang sariling tatay. Halika at ating alamin ang buong istorya. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-like na din ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to another Ipinanganak si Marvin Pence Gaye Jr. o mas kilala bilang Marvin Gaye sa Washington noong April 2, 1939. Pangalawa ito sa 4 na magkakapatid. Isang church minister ang kanyang amang si Marvin Gaye Sr. at domestic worker naman ang inang si Alberta Gaye. Ang totoo mga idol ay may isa pang anak ang kanyang ina sa una nitong kinasama, pero hindi nga lang pinayagang tumira sa bahay ng kanyang ama dahil ayaw nitong makasama ang anak ng asawa sa ibang lalaki. Sobrang hirap ng buhay noon ang dinanas ni Marvin. Hindi lang dahil sa nakatira lang sila noon sa isang public housing project, kundi sa madalas ngang pananakit ng kanyang ama sa kanilang magkakapatid. Lalo na at mas madalas nga nitong pag-initan si Marvin, na mula nga 7 taong gulang pa lang ito hanggang sa magbinata hindi nga tumigil ang pang-aabusong pisikal sa kanya. Dagdag pa sa pasakit kay Marvin ang pagiging crossdresser ng ama. Nagsusuot umano ito ng pangbabaeng damit, kaya madalas na mabuli noon si Marvin ng mga kalaro, lalo na nga at gay pa ang kanilang apelyido. Kung may isang bagay mang naibigay kay Marvin ang kanyang ama noon, yun ay ang pagkahilig nito sa musika. Sa edad pa lamang na 4 na taong gulang ay madalas nang kumanta si Marvin sa kanilang simbahan na sinasabayan ang pagtugtog ng piano ng kanyang ama. Ayon pa nga kay Marvin mga idol, kung hindi umano sinusuportahan ng kanyang ina ang kanyang pagkanta, siguradong matagal niya nang kinitil ang kanyang sariling buhay. Hindi lang kasi pisikal na katawan ang nasasaktan sa kanya, kundi pati na din ang kanyang kalusugang mental. Nakatulong ng malaki ang musika para magkaroon ng ibang direksyon ang buhay ni Marvin, lalo na noong matuto itong sumali sa iba't ibang grupo. Pero yun nga lang ilang beses din siyang sinipa ng kanyang ama sa kanilang bahay dahil hindi nito gusto ang tinatahak na landas ni Marvin. Magbabago naman ang lahat noong sumapit ang 17 taong gulang ni Marvin dahil nagpa siya itong sumali sa Air Force noong 1956. Hindi man ito tumagal dahil umalis na rin siya noong 1957, naging dahilan naman ito para makalaya siya sa poder ng kanyang ama. Kaya dito ay nagbuo na siya ng kanyang sariling grupo na tinawag niyang The Marquis, kung saan nagsimula siyang matutong magsulat ng mga original na kanta. Na-disband sila noong 1960 pero nauwi yon sa pagpirma ni Marvin sa Tri-P Records bilang session musician. Dito siya na-discover ng presidente ng Motown Records na si Berry Gordy. Noong isang beses na nag-perform ang grupo ni Marvin sa kanilang bahay, nagka-interest ito sa kanyang napakalaking potensyal, kaya binili nito sa Tri-P Records ang
ang kontrata ni Marvin at doon niya pinapirma sa Tamla Records na subsidiary naman ng Motown Records. Sa mga panahon na yon ay dinagdagan na ni Marvin ng letter E ang kanyang apelyido para makalayo ito sa pagkalito ng mga tao sa kanyang kasarian, lalo na nga ang makalayo ito sa imahe ng kanyang ama. To make the story short mga idol, ay nakaranas nga ng sobrang tagumpay at kasikatan si Marvin. Nagkaroon ito ng kabuuan na 23 studio albums, 16 dyan bilang solo at 7 naman na may kasama siyang ibang artist tulad ni Diana Ross, Mary Wells, Kim Weston at Tammy Terrell. At dahil nga sa lahat ng yan ay nagkaroon si Marvin ng kakayahan na bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Agad itong bumili ng malaking bahay noong 1973 para sa kanyang mga magulang, na sa loob nga ng bakuran nito ay mayroon ding mga guest house kung saan ay dito nga tumitira ang iba niyang kapatid. Pero ang totoo niyan mga idol ay hindi pa rin maganda ang relasyon nila ng mag-ama. Katunayan nga niyan ay hindi gusto ng kanyang ama na si Marvin ang tumatayong breadwinner ng pamilya. Pero hindi na ito pinapansin ni Marvin dahil nga sa estado ng kanyang sobrang kasikatan noon ay sobrang punong-puno na ang utak nito sa kinakaharap na kabi-kabilang mga kontrobersya. At ang mas nakakaapekto dito ay ang mga natatanggap nitong pagbabanta sa kanyang buhay. Katunayan iyan nga ang dahilan kaya tumigil siya sa mga tours. Kung mag-perform man ito ng live ay nakasuot umano ito ng isang bulletproof na vest. At dahil nga dyan ay mas tumindi pa ang kanyang pinagdadaan ng problemang mental na nauwi nga sa nakakalungkot na paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot sa paniniwalang makakatulong ito para pakalmahin ang kanyang sarili at makatakas ng saglit sa realidad ng kanyang buhay. Taong 1983, noong naisipang tumigil ni Marvin sa bahay ng kanyang mga magulang para tulungan ang mga kapatid sa pag-aalaga ng ina na noong panahon na yon ay babagong opera. Saktong wala ang kanyang ama noong dumating siya sa bahay dahil inayos nito ang insurance ng kanilang lumang bahay. Kaya gaya ng inaasahan, pagbalik nito ay hindi nga nito nagustuhan na makitang andon si Marvin. Kaya tumaas na naman ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Madalas ang mga ito mag-away na dumating pa nga sa punto mga idol na isang beses ay tumawag na ng pulis ang kanyang ama para palayasin siya sa bahay. Kaya saglit na tumira si Marvin sa kanyang kaibigan na hindi rin naman nagtagal ay mas pinili na lang ni Marvin na magpakumbaba. Bumalik ito para humingi ng pasensya sa ama. Ayon sa kaibigan ni Marvin ay sinabi umano nito na kahit ano pa man ang mangyari ay ama pa rin niya ito. Mas pinili nitong makipag-ayos lalo na at parating na noon ang araw ng Pasko. Kaya December 25, 1983 ay niregaluhan ni Marvin ang kanyang ama ng mamahaling baril para umano maprotektahan nito ang kanyang sarili kung sakali mang may masasamang loob na magtangkang pasukin ang kanilang bahay. Ang totoo mga idol, gaya nga ng sabi ko kanina ay may malaking takot nga noon si Marvin para sa kanyang seguridad. Isa rin to sa dahilan kung bakit mas pinili nitong tumigil sa bahay ng kanyang mga magulang na malayo sa mata ng publiko. Madalas lang itong nagtatago sa kanyang kwarto sa takot at madalas umano nitong sabihin sa kanyang mga kapatid na gusto na lang niyang tapusin ang kanyang sariling buhay para matapos na ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. Katunayan ito na dumadaan si Marvin noon sa kanyang matinding depresyon. Madalas umanong tungkol sa kamatayan ang bukang bibig nito hanggang isang araw ay dumating na nga yung pangyayaring mauuwi sa isang napakadilim na trahedya. Hindi kasi makita ng kanyang ama noon yung mga dokumento ng insurance ng lumang bahay na kanyang inayos at asawa nga nito ang kanyang pinagbibintangang nakawala noon. Alingaw-ngaw sa buong bahay ang pasigaw na boses ng kanyang ama. Kaya sa buwisit ni Marvin ay sinabihan nito ang kanyang ama na lubayan ang kanyang ina. Sumunod naman ito at tumigil. Pero ganun pa man ay nagpatuloy muli ito kinabukasan. April 1, 1984, isang araw bago mag-birthday si Marvin. Nagsimula na namang sigawan ng kanyang ama ang kanyang ina na sa takot nga ng ina ay doon muna ito tumigil sa kwarto ni Marvin. Noong makita nito ang kalagayan ng ina ay doon lumabas si Marvin para sabihin sa ama na mag-usap ang mga ito ng mahinahon. Ang problema ay hindi ito nakinig at nagpatuloy lang sa pagsigaw ng pagmumura sa asawa. Kaya walang nagawa noon si Marvin kundi magpasensya. Tumalikod ito para puntahan ang ina pero mariing sinabi sa ama na wag nitong tatangkaing pumasok sa kanyang kwarto na muli ay hindi nga ito pinakinggan ng kanyang ama. Pumasok ito sa kwarto ni Marvin at nagsimula na naman itong pagsisigawan ang kanyang asawa. Sa pagkakataon na yun ay nagdilim na ang paningin ni Marvin. Sa pilitan nitong pinalabas ang kanyang ama na dahil nga naglalaban ito ay nauwi ngayon sa paggamit ni Marvin ng dahas. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nasaktan nito ang kanyang ama. Nasuntok at nasipa niya ito ng ilang beses at sa pilitang dinala sa kwarto nito. Tila ba doon na ilabas ni Marvin ang galit sa ama na kinikimkim nito ng napakahabang panahon.
sitwasyon. Noong tumigil ang ama ay inakala ni Marvin na kumalma na ito kaya bumalik siya sa kanyang kwarto para alalayan ng ina. Pero ang hindi niya inaasahan ay kinuha na pala ng kanyang ama ang iniregalo niyang baril at sinundan siya nito. Walang imik itong pumasok sa kwarto ni Marvin at walang pag-aalinlangan na ipinutok ang baril na nakatutok sa puso ng anak. Nakaiwas naman ng bahagya si Marvin kaya sa balikat lang ito tinamaan. Ang problema sa pagluhod niya sa sahig ay lumapit sa kanya ang kanyang ama at malapitan itong pinaputukan pa ng isa pa sa dibdib. Sa takot nga ng inang isunod siya ng kanyang asawa, tumakbo ito palabas ng bahay kung saan ay nakasalubong na nito ang ibang mga anak na mabilis na naalarme noong marinig ang putok ng baril. Ang kapatid ni Marvin si Frankie ang naglakas ng loob na pumasok sa loob ng bahay kung saan hindi na nito nakita ang ama sa pinangyarihan ng krimen dahil mabilis itong pumasok sa kanyang kwarto para itago ang baril at naiwan na lang na mag-isa ang nag-aagaw buhay pa noon na si Marvin. Ayon kay Frankie mga idol, huling mga salita umanong lumabas sa bibig ni Marvin ay nakuha niya na umano ang gusto niya. Hindi umano niya magawang tapusin ang kanyang sariling buhay kaya ama niya umano ang ginamit niya para gawin ito para sa kanya. Parang sinasabi umano nitong ayos lang ang nangyari dahil kung tutuusin ay nakuha niya ng lahat ang kanyang ninanais. Naabot niya na ang kanyang pangarap at wala na umanong natitira pa sa kanyang dapat gawin pa. Kaya ang opinyon ng mga kapatid sa nangyari planado umano ang lahat ng ito ni Marvin. Gusto umano nitong palayain ang kanyang ina sa napakalupit na ama at gusto rin nitong makaganti sa pang-aabusong kanyang naranasan noong kanyang kabataan. Kaya sa pagpaslang sa kanya ng kanyang ama nangyari nga ang ninanais ni Marvin. Nakuha nito ang ninanais na pagpanaw at kung makukulong ang kanyang ama mapapalaya nito ang kanyang ina mula dito. Pagbabayaran din ng kanyang ama sa loob ng kulungan ang mga pang-aabusong ginawa nito noong kanilang kabataan. Pero syempre kwento lang yun ng kanyang mga kapatid at walang nakakaalam kung ito talaga ang gustong mangyari ni Marvin. Naaresto ang ama nito na sinabing self-defense lang ang nangyari at lumakas nga ang laban nito sa korte dahil minatrace ngang droga sa sistema ni Marvin sa isinagawang autopsy dito. Niwala na umano sa sarili ang ama at hindi nito alam kung may bala ang baril o wala kaya sobrang iyak umano nito noong ma-realize niyang siya talaga ang kumitil sa buhay ng kanyang sariling anak. Pinatawan lang ito ng korte mga idol ng 5 taong probation na ang ibig sabihin hindi ito nakulong. Binantayan lang ng mga otoridad ang kilos nito sa loob ng 5 taon. Pumanaw ito noong October 8, 1998 sa edad na 84. Ang pangyayaring ito mga idol isa sa mga pinakamalungkot na pagkawala ng isang napakasikat na personalidad sa mundo ng musika. Isang pangyayaring magtuturo sa atin kung gaanong kahalaga ang pagkakaroon ng respeto at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Yung tipong lahat ng problema napapag-usapan ng maayos ng buong pamilya. Yung katotohanan na wala talagang mabuting idudulot kung lagi na lang papairali ng init ng ulo. Maging open sa isa't isa para maiwasan ang samaan ng loob at away. At ang pinakamahalaga ay ilagay ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.